Mula sa kalangitan, ang huling pag-asa. Nagdilim ang control panel. Wala akong makita. Sa kalangitan ng Heathrow Airport sa London, bumubuhos ang isang nakakabaliw na bagyo na para bang may isang malaking butas sa langit. Lahat ng pinakamahuhusay at bihasang air traffic controller ay sumuko na. Sa sandaling iyon, iisang tao lamang ang naglakas loob na abutin ang radyo. Siya ay isang bagong empleyado, isang Pilipina, isang taong hindi kailanman nakakuha ng anumang pansin. Ngunit sa sandali ng buhay at kamatayan, ang bawat salitang binitiwan niya ay naging tanging pag-asa upang iligtas ang tatlong buhay at ang huling sinag ng liwanag para sa isa pang buhay na naghihintay. Ang kwento ngayon ay tungkol kay Maya Reyes. Ang night shift sa Air Traffic Control Tower ng Heathrow International Airport ay laging nagsisimula sa isang tahimik na tensyon. Isa ito sa pinakamalaking sentro ng abyasyon sa Europa. Sa araw, daan-daang eroplano ang walang tigil na lumilipad at lumalapag. Ngunit pagkalipas ng labing ng gabi, tanging mga cargo flight at emergency medical aircraft na lamang ang bumabagtas sa makapal na kadiliman ng gabi. Sa loob ng control tower, kumikislap ang dose-dosenang radar screen at paminsan-minsan ay maririnig ang malumanay na boses ng mga piloto sa radyo. Bawat night shift air traffic controller dito ay may higit sa 15 taong karanasan. Sila ay mga ekspertong sertipikado ng Civil Aviation Authority, CAA, ng United Kingdom. Mga taong may ganap na tiwala sa kanilang karanasan at kakayahang magpasya. 3 buwan na ang nakalipas, isang bagong air traffic controller ang itinalaga sa tower. Siya si Maya Reyes, isang 34 taong gulang na babaeng Pilipina. Napakatalino niyang naipasa ang mahigpit na pagsusulit ng CAA para sa mga air traffic controller. Ang kanyang husay sa Ingles ay parang katutubong nagsasalita at halos perpekto ang kanyang score sa theoretical na pagsusulit sa abyasyon. Kung titingnan lang ang mga numero, si Maya ay isang pambihirang talento. Ngunit ang katotohanan sa Heathrow Control Tower ay lubos na naiiba. Mula sa unang araw na pumasok si Maya sa trabaho, ang mga tingin ng kanyang mga senior colleague ay malamig at puno ng pagdududa. Si Arthur, ang hepe ng tower, isang nasa 50 anyos na Briton, ay mahigit 25 taon nang nagtatrabaho roon. Mula sa unang sandaling makita niya si Maya, hindi niya itinago ang kanyang pagkainis. Narinig ko'y nagtrabaho ka raw sa Pilipinas, pero iba ang mga regulasyon dito sa UK. Ang karanasan mo sa Pilipinas ay walang silbi rito. Magsimula kang mag-aral ulit mula sa umpisa. Ang unang bati ni Arthur ay hindi isang pagtanggap kundi isang paglalagay ng malinaw na hangganan. Sa kanyang boses, mayroong bahagyang pagmamaliit. At ang mga tingin ng iba pang kasamahan kay Maya ay hindi rin naiiba. Si Jack, isang lalaking nasa 30s, ay sumulyap sa nameplate ni Maya at ngumisi, Maya Reyes. Ang hirap bigkasin, no? Pwedeng Maya na lang? Mas madali sana kung may English name ka. Tumugon si Maya ng isang pilit na ngiti. Inaasahan na niya ang sitwasyong ito. Alam niya ang mga prejudice na kakaharapin ng isang babaeng Asyano sa pagpasok sa isang highly specialized na propesyon, lalo na sa konserbatibong larangan ng abyasyon sa UK. Okay lang po ang Maya Reyes. Hindi naman po mahirap. Kahit na magalang ang sagot ni Maya, nagkibit balikat lang si Jack at tumalikod. Malinaw na ipinakita ng kanyang kilos na wala siyang balak na mag-abala para sa isang bagong empleyado. Huminga ng malalim si Maya. Kasinungalingan kung sasabihing hindi siya nagalit, ngunit natutunan na niyang harapin ang mga ganitong sitwasyon, hindi magpapakita ng emosyon at tahimik na gagawin ng maayos ang kanyang trabaho. Iyon ang landas na pinili ni Maya. Nagsimula ang kanyang training period. Karaniwan, ang isang bagong empleyado ay sumasailalim sa on-the-job training, sa ilalim ng supervision ng isang senior sa loob ng 4 hanggang 6 na buwan. Sa panahong ito, dapat silang sumunod sa lahat ng tagubilin, pag-aralan ang mga detalyadong proseso, kasama na ang Emergency Procedures Handbook. Lalo na sa isang malaking paliparan tulad ng Heathrow na may mahigpit at komplikadong mga regulasyon, ang pagsasanay ay dapat mas malalim. Ngunit ang training program na natanggap ni Maya ay mababaw at hindi sinsero. Pinaupo lang siya ni Arthur sa tabi niya. Pinasadahan lang niya ang mga pangunahing proseso
at paggamit ng radyo. Halos hindi niya itinuro ang mahahalagang paksa tulad ng komplikadong mga sitwasyong pang-emergency o ang teknik sa pag-coordinate ng maraming eroplano ng sabay-sabay. Sa halip, nakikipagkwentuhan siya sa ibang mga kasamahan sa isang mabilis at makapal na British accent. At kapag nagtatanong si Maya, pilit lang siyang sumasagot. Lahat yan nasa handbook, basahin mo na lang. Kapag nagbigay si Maya ng isang partikular na kaso para itanong, sinasagot niya ito ng may pang-iinis. Narinig ko'y mataas daw ang score mo sa exam. Siguro naman yung ganyang kaliit na bagay, maiintindihan mo na, di ba? O baka iba ang turo sa Pilipinas? Sa tono niya, mayroong pagmamaliit sa sistema ng abyasyon ng Pilipinas. Narinig ito ni Maya at kumulo ang kanyang dugo, ngunit hindi niya ipinakita. Ganoon din ang iba. Si David, isang lalaking nasa 40s, ay madalas na inuutusan si Maya na magtimpla ng tsaa o gumawa ng mga maliliit na gawain tulad ng pag-aayos ng mga dokumento, mga gawaing walang kinalaman sa air traffic control. Sinasabi niya kay Maya, ang mga bago, dapat matuto sa mga ganitong bagay. Kailangan munang masanay sa atmosfera ng control tower. Iba ang sistema dito sa UK kaysa sa Pilipinas. Tahimik lang na tumatango si Maya at sumusunod. Ngunit sa kanyang mga mata, hindi kailanman nawala ang apoy ng determinasyon. Isang hapon, abala pa rin ang control tower gaya ng dati. Nakaupo si Arthur sa control desk, nakikipag-ugnayan sa radyo sa isang eroplanong naghihintay lumapag. Si Maya ay tahimik na nakaupo sa tabi niya. Pinagmamasdan ang screen. Bigla, habang nakangiti, sinabi ni Jack kay Arthur, "Hoy Arthur, kumusta ang panonood ng football noong weekend? Masaya ba?" Malakas na tumawa si Arthur. "Ayos. Kasama ko buong pamilya. Tuwang-tuwa ang mga bata. Balak ko ulit sa susunod na weekend. Sama ka?" Masaya silang nag-uusap sa oras ng trabaho. Sumulyap si Jack kay Maya. "Itong si Miss Maya, nakapunta ka na ba sa mga pub na ganito?" "Ah, siguro sa Pilipinas. Walang mga British-style pub, no?" Tinitigan siya ni Maya ng ilang sandali at mahinahong sumagot. "Nakarating na po ako. Nakapunta na rin ako sa Old Trafford para manood ng football match. Napakaganda po talaga ng football culture ng UK." Nang marinig ang sagot ni Maya, suminghal lang si Jack at tumalikod. Malinaw na wala siyang pakialam sa sinabi niya. Hindi na nagsalita pa si Maya. Binuksan niya ang kanyang notebook at muling binasa ang mga regulasyon sa abyasyon ng UK. Sa notebook, ang mga emergency procedure para sa 12-dosenang uri ng eroplano ay masusing nakasulat. Lalo na ang mga bahaging may kinalaman sa night flying at paglapag sa masamang panahon ay ilang beses na minarkahan ng highlighter. Sumulyap si Arthur kay Maya at bumulong. Masipag mag-aral, pero hindi pareho ang teorya at praktika. Lalo na sa air traffic control sa UK, karanasan ang pinakamahalaga. Ang puro teorya lang ay walang maitutulong. May pangungutya sa kanyang mga salita. Narinig ito ni Maya ngunit hindi sumagot. Patuloy siyang nag-focus sa pag-aaral. Alam niyang para kilalanin dito, kailangan niyang patunayan ito sa pamamagitan ng kakayahan, hindi ng salita, at tiyak na darating ang pagkakataong iyon. Sa nakalipas na 3 buwan, si Maya ay parang multo sa control tower. Hindi siya binibigyan ng mahahalagang gawain ng kanyang mga senior at hindi rin kinukuha ang kanyang opinyon sa mga pagpupulong. Nakaupo lang si Maya sa isang sulok, pinagmamasdan ang mga screen at isinusulat ang mga komunikasyon sa radyo. Mga simpleng gawain, ngunit hindi siya sumuko. Gumigising siya ng alas 5 ng umaga araw-araw para pag-aralan ang batas sa abyasyon ng UK. Pagkatapos ng trabaho, pumupunta siya sa isang kalapit na aviation club para obserbahan ang mga cockpit ng maliliit na eroplano at alamin ang kanilang istruktura. Tuwing weekend, binubuksan niya ang flight simulator program sa bahay, nagsasanay na maglapag sa Heathrow Airport sa gabi ng 12-dosenang beses. May isang sikreto si Maya na walang nakakaalam. Hindi lang siya basta isang taong gustong maging air traffic controller. Sa nakaraan, si Maya ay may 10 taong karanasan bilang isang flight simulator training specialist para sa Philippine Airlines. Kaya niyang patakbuhin ang higit sa 30 iba't ibang uri ng flight simulator mula Boeing 747 hanggang Airbus at mga maliliit na eroplano.
Siya ay isang dalubhasa sa pagsasanay para sa mga sitwasyong pang-emergency at nakapagsanay na ng daan-daang piloto. Ang kanyang espesyalidad ay night flying at paglapag sa malubhang panahon. Libo-libong beses na niyang na-simulate ang mga emergency landing sa gitna ng makapal na hamog, bagyo at malalakas na bugso ng hangin at nagsanay kung paano haharapin ang halos lahat ng uri ng problema sa makina. Ngunit hindi ito sinabi ni Maya kaninuman. Gusto niyang magsimula ng bagong buhay sa UK, patunayan ang sarili niyang kakayahan nang hindi umaasa sa kanyang nakaraan. Naisip niyang kung sasabihin niya ang kanyang karanasan sa Pilipinas, hindi siya kikilalanin bilang siya, kundi bilang isang resume sa papel. Nais ni Maya na kilalanin para sa kanyang tunay na kakayahan. Nais niyang magsimula mula sa simula at umangat sa sarili niyang pagsisikap. Ganoon din ngayon. Nakaupo si Maya sa control tower. Tahimik na ginagawa ang kanyang trabaho. Nagsimula ang 10:00 ng gabi. Hawak pa rin ni Arthur ang radyo, binibigyan ng permiso ang isang cargo plane na lumapag gaya ng dati. Ang ibang mga staff ay nakaupo sa harap ng kani-kanilang mga screen. Sa labas ng bintana, dumarating ang maiitim na ulap. Inanunsyo ng Meteorological Agency na magkakaroon ng malakas na ulan sa London ngayong gabi. Ngunit para sa mga bihasang staff, ang ganitong panahon ay normal lang. Isang tahimik na gabi, walang sinuman ang nag-akala na makalipas lamang ang isang oras, haharapin ng control tower na ito ang isang sitwasyon ng buhay at kamatayan. At sa sandaling iyon, ang bagong empleyado na minamaliit ng lahat ang siyang magbabago ng lahat. Tumingin si Maya sa maiitim na ulap sa labas ng bintana habang binubuklat ang isang bagong pahina sa kanyang notebook. Ang pamagat ng pahinang iyon, proseso ng emergency landing sa masamang panahon na may mga siksik na sulat. Binasa niya itong muli, na para bang mayroon siyang nararamdaman. 23:15. Ang katahimikan ng control tower ay binasag ng isang tawag sa radyo. Biglang umugong ang static sa headset ni Arthur. Sinundan ito ng mahinang boses ng isang lalaki. Heathrow Tower. Nem 3.128. Piloto. Puso. Nawala ang signal. Agad na kumalma si Arthur at nagsalita sa radyo. N3128. Ito ang Heathrow Tower, pakiulit. I-report ng malinaw ang sitwasyon. Ngunit walang sagot, tanging static ang pumuno sa headset. Napakunot noo si Arthur at muling tumawag. N3128, sumagot ka. Paki-report ang kasalukuyang sitwasyon. Tahimik pa rin. Biglang bumigat ang hangin sa control tower. Itinaas ni na Jack at David ang kanilang mga ulo mula sa kanilang mga mesa, nakatingin kay Arthur. Inalis din ni Maya ang kanyang tingin sa screen at nakinig ng mabuti sa radyo ni Arthur. Naging matalas ang kanyang mga mata. Sinuri ni Arthur ang radar screen. Ang N3128 ay isang light, single-engine aircraft, isang Cessna 172. Nasa altitude itong 2,500 talampakan, mga 40 milya sa timog ng Heathrow. Normal pa rin ang flight path, ngunit ang pagkawala ng komunikasyon sa radyo ay senyales ng isang seryosong problema. N3128 sumagot sa emergency frequency. Ito ba ay isang emergency situation? Nagsimulang maging tensyonado ang boses ni Arthur. At sa sandaling iyon, isang di inaasahang boses ang narinig mula sa radyo. Hindi boses ng lalaki, kundi isang nanginginig na boses ng babae. Heathrow Tower. Pasahero ako. Ang piloto. Bumagsak siya. Hinawakan niya ang dibdib niya at bumagsak. Hindi na siya gumagalaw. Hindi ko alam kung humihinga pa siya. Natigilan ang buong control tower. Nanlaki ang mga mata ni Arthur at inilapit ang radyo. Tumayo sina Jack at David mula sa kanilang mga upuan at lumapit. Hindi umalis si Maya sa kanyang upuan, ngunit nakahanda na ang kanyang notebook. Cessna 172. Alam na alam niya ang eroplanong ito. Sinikap ni Arthur na magsalita sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Ma'am, kumalma po kayo. Makinig sa akin. Ano po ang pangalan ninyo? Sarah. Ang pangalan ko ay Sarah. Isa akong nurse. Nagtatransport kami ngayon ng isang organ para sa transplant. Kasama ang isang doktor. May isang emergency patient na naghihintay. Pakiusap.
Iligtas ninyo kami. Lalo pang naging tensyonado ang mukha ni Arthur. Organ transport, ibig sabihin, napakakritikal ng oras. Kung malalampasan ang golden hour, manganganib ang buhay ng pasyente. Sarah, makinig kang mabuti. Ako si Arthur, isang air traffic controller. Mula ngayon, sundin mo ang mga tagubilin ko. Una, suriin mo ang kondisyon ng piloto. Humihinga pa ba siya? Narinig ang paghikbi ni Sarah mula sa kabilang linya. Sumagot siya habang umiiyak. Pulso. Wala akong makapangpulso. Wala siyang malay. Mukhang hindi na rin siya humihinga. Huminga ng malalim si Arthur, nagsimulang mamuo ang pawis sa kanyang sentido. Inatake sa puso ang piloto. Ibig sabihin, ang eroplano ay nasa isang unmanned state. Kahit na gumagana ang autopilot system, hindi nito kayang maglanding o humarap sa mga emergency situation. Sarah, ilan kayo sa eroplano? Mayroon bang may karanasan sa pagpapalipad? 3 kami. Ako, ang doktor, at isa pang medical staff. Pero wala sa amin ang marunong magpalipad. Medical team lang kami. Ito ang unang beses naming sumakay sa ganitong uri ng eroplano. Puno ng desperasyon ang boses ni Sarah. Kinuyom ni Arthur ang kanyang kamao. 3 buhay, at ang buhay ng pasyenteng naghihintay ng organ. Ang buhay ng 4 na tao ay nasa kanyang mga kamay ngayon. Inilagay ni Jack ang kanyang kamay sa balikat ni Arthur at bumulong. Arthur, sabi niya wala siyang karanasan sa paglipad. Imposible ito. Tumango si Arthur at muling nagsalita sa radyo. Sarah, tingnan mo ang control panel. Maraming mga gauge dyan. Mula ngayon, ipapaliwanag ko ang bawat isa. Dahan-dahan mo lang sundin. Ngunit walang bakas ng kumpiyansa sa boses ni Arthur. Alam niyang isang kabaliwan na gabayan ang isang walang karanasan na maglapag ng eroplano. Nag-type si David sa computer at sinabi, ang N3128 ay isang Cessna 172 Skyhawk, isang 4-seater, single engine. 15 taon na ang modelo. Tumango si Arthur at agad na nag-utos. Jack, hanapin mo ang listahan ng mga pilotong may karanasan sa Cessna 172 sa lalong madaling panahon. David, kontakin mo ang kumpanya ng Cessna para humingi ng emergency support. Kailangan natin ng manual at mga eksperto. Kinuha ni Jack ang telepono at nagsimulang makipag-ugnayan sa mga aviation club at kalapit na airline. Hinanap ni David sa computer ang emergency contact number ng Cessna, ngunit lumilipas ang oras. Ang eroplano ay lumilipad patimog sa bilis na 200 kilometers h at limitado ang gasolina. Higit pa rito, paubos na rin ang golden hour para sa organ transplant. Sa labas ng bintana, nagsimula ng pumatak ang ulan. Paparating na ang bagyo, tulad ng inaasahan. Muling nagsalita si Arthur kay Sarah. Sarah, una, umupo ka sa upuan ng piloto. Ituturo ko sa iyo kung paano panatilihin ang basic altitude. Dahan-dahan lang sundin ang sinasabi ko. Altitude? Kaya ko po ba? Kaya mo. Sarah, nurse ka. Sanay kang maging kalmado sa mga emergency situation. Ngayon, huwag mo munang isipin ang paglapag. Mag-focus ka muna sa pagpapanatili ng katatagan ng eroplano. Sumagot si Sarah sa nanginginig na boses. Opo, naiintindihan ko. Nakaupo na po ako sa upuan ng piloto. Ang daming bagay sa control panel. Ano po ang gagawin ko? Ginamit ni Arthur ang kanyang buong 25 taong karanasan upang ipaliwanag kay Sarah kung paano panatilihin ang basic altitude. Paano hawakan ng marahan ang yoke? Paano tingnan ang attitude indicator? Paano basahin ang airspeed indicator? Matatag ang boses ni Arthur, ngunit nanginginig ang kanyang kalooban. Tahimik pa ring nakaupo si Maya sa kanyang desk, ngunit sinusubaybayan ng kanyang mga mata ang bawat kilos ni Arthur at ang kanyang mga kamay ay mabilis na dumadausdos sa kanyang notebook. Cessna 172 Skyhawk. Alam na alam niya ang eroplanong ito. Hindi lang alam, daan-daang beses nang itinuro ni Maya ang emergency manual ng eroplanong ito at libu-libong beses nang nagsanay ng emergency landing sa simulator. Lalo na, ang paglapag sa gitna ng bagyo at sa gabi ay kanyang espesyalidad. Sinunod ni Sarah ang mga tagubilin ni Arthur at pansamantalang naging stable ang eroplano.
Ngunit iyon ay pansamantalang solusyon lamang. Natataranta pa rin si Sarah at lalo pang natatakot ang kanyang boses. Sir, hindi ko po kaya. Nanginginig ang mga kamay ko. Ulan lang ang nasa labas ng bintana. Wala akong makita. Mamamatay na ba kami ng ganito? Paano na ang pasyente? Anong mangyayari sa pasyente? Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Sarah sa buong control tower. Kinagat ni Arthur ang kanyang labi, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ibinaba ni Jack ang telepono at umiling. Sa ganitong oras, walang mahanap na pilotong may karanasan sa Cessna 172. Malayo sila o hindi makontakt. Tumingin din si David sa computer screen na may desperadong mukha. Sarado na ang kumpanya ng Cessna. Automatic message lang ang sumasagot sa emergency number. Masyadong luma ang modelong ito, walang digital manual. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa control tower. Tinitigan ni Arthur ang radar screen. Patuloy na lumilipad patimog ang eroplano. Base sa kasalukuyang bilis at dami ng gasolina, mauubusan ito sa loob ng 30 minuto. 30 minuto, ang natitirang oras para iligtas ang 3 buhay, at ang huling pag-asa ng isang pasyente ay 30 minuto na lamang. At ngayon, nagsisimula na ang bagyo. Ang pag-iyak ni Sarah ay patuloy na naririnig mula sa radyo. Pakiusap, iligtas ninyo kami. Nagdarasal na ang doktor. Kami. Talaga. Kinuyom ni Arthur ang kanyang kamao, dumadaloy ang pawis sa kanyang pisngi. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa loob ng 25 taon ng kanyang karera, hindi mabilang na emergency situations ang kanyang nahawakan, ngunit hindi pa siya nakaranas ng ganito kawalang pag-asa. Isang taong walang karanasan sa paglipad, isang bagyo sa gitna ng gabi, limitadong oras, lahat ng kondisyon ay nasa pinakamalala. Sinubukan niyang magsalita sa radyo, ngunit walang lumabas na salita. At sa mismong sandaling iyon, tumayo si Maya mula sa kanyang upuan. Ginawa ni Arthur ang lahat ng kanyang makakaya. Matiyaga niyang ipinaliwanag kay Sarah ang mga pangunahing galaw ng yoke at kung paano panatilihing balanse ang eroplano. Hawakan mo ang yoke gamit ang 2 kamay. Dahan-dahan lang ha. Huwag masyadong mahigpit, parang nakahawak ka lang sa isang balahibo. Tapos, tingnan mo yung bilog na gauge sa gitna ng panel. Yan ang attitude indicator, asul sa itaas, kulay kape sa ibaba. Igalaw mo ng kaunti ang yoke para maging parallel ang horizontal line sa horizon. Nanginginig ang boses ni Sarah na bumalik. Hawak! Hawak ko na po! Pero tuloy-tuloy ang pag-alog ng eroplano. Ang lakas ng hangin. Sa radar screen, hindi stable ang flight path ng eroplano. Nagsisimulang lumakas ang bagyo, nagdudulot ng turbulence. Pinunasan ni Arthur ang pawis sa kanyang noo at nagpatuloy sa paggabay. Okay lang yan. Normal lang ang pag-alog dahil sa hangin. Huwag mong masyadong mabilis igalaw ang yoke. Dahan-dahan lang at marahan, ngunit lalo pang nataranta si Sarah. Hindi ko kaya. Ang daming gauge. Hindi ko alam kung alin ang titingnan. Sa labas ng bintana, wala akong makita. Ulan lang. Kinuha ni Jack muli ang telepono, ngunit lalo pang dumilim ang kanyang mukha. Tumawag na siya kung saan-saan ngunit walang nangyari. Masyado ng gabi. Lahat ng may karanasang piloto ay nasa bahay na o hindi makontak. Ang pinakamalapit na eksperto sa Cessna ay nasa Manchester pa, aabuti ng ilang oras bago makarating. Arthur, hindi na aabot. Walang makakarating sa oras. Ang pinakamabilis ay aabutin pa ng 1 oras. Umiling din si David sa harap ng computer screen. Walang online manual. Masyadong luma ang Cessna 72, walang digital data. Ang emergency hotline ng kumpanya ay puro automatic message lang. Bumuntong hininga si Arthur. Muli siyang nag-focus kay Sarah. Sarah, ano ang kasalukuyang altitude? Tingnan mo sa altimeter. Ang numerong tinuturo ng mahabang kamay. 10,000. 1,900. Bumababa na po sa 1,800. Naging desperado ang boses ni Sarah. Tinitingnan ni David ang radar at sumigaw. Bumababa ang altitude. 50 talampakan kada minuto. Agad na nag-utos si Arthur. Sarah, dahan-dahang hilahin ang yoke palapit sayo.
Dahan-dahan lang. Kailangang iangat ang ilong ng eroplano. Hilahin? Gaano po kalakas? Dahan-dahan. Paunti-unti. Ngunit sobrang takot na ni Sarah, hindi nawasto ang kanyang mga galaw. Tumatagilid ang eroplano sa isang gilid, tapos ay umuugoy sa kabila. Patuloy na bumababa ang altitude. 1,700. Itzenlobay. Sinabi ni Jack na may pag-aalala, Arthur, hindi ito gagana. Imposibleng turuan ang isang walang karanasan na magpalipad sa gitna ng bagyo sa gabi. Kahit anong paliwanag natin, hindi niya mararamdaman. Tumingin si David sa orasan at sinabi, problema rin ang oras. Wala pang 20 minuto ang natitira sa golden hour para sa transplant. Ang gasolina ay mga 30 minuto na lang din. Sa ganitong bilis, kahit makarating pa sa Heathrow, imposible nang makalapag sa oras. Tinitigan ni Arthur ang radar screen. Posisyon, bilis, altitude, gasolina. Lahat ng numero ay nagpapadala sa kanya ng isang mensahe ng kawalang pag-asa. Kung magpapatuloy ito, hindi lang paglapag ang imposible, malaki ang posibilidad na bumagsak ang eroplano. Muling narinig ang pag-iyak ni Sarah sa radyo. Sir, hindi ko na po talaga kaya. Nanginginig ang mga kamay ko. Ang doktor, kinukwento niya sa akin ang tungkol sa pasyente. Isang 12 taong gulang na batang babae lang. Kung hindi niya matatanggap ang organ ngayon, hindi na siya mabubuhay. Kung mamatay kami, mamamatay din siya. Pakiusap, gumawa kayo ng paraan. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpabigat sa atmosfera sa control tower. 3 medical staff at isang 12 taong gulang na batang babae na naghihintay ng organ. 4 na buhay ang nakasabit sa isang sinulid. Sinuntok ni Arthur ang mesa. Sa loob ng 25 taon, hindi mabilang na eroplano ang ligtas niyang napalapag. Maraming emergency situation ang kanyang nahawakan, ngunit hindi pa siya nakaranas ng ganito. Walang karanasan sa paglipad, bagyo sa gabi, limitadong oras, at isang kritikal na organ transport. Iminungkahi ni Jack ang isa pang posibilidad. Arthur, tawagan natin ang military helicopter? Palundagin ang isang piloto. Agad na tumutol si David. Imposible. Masyadong mapanganib na palapitin ang helicopter sa gitna ng ganitong bagyo. Masyadong maliit ang pinto ng eroplano, hindi pwedeng magpasok ng tao mula sa itaas. At wala na rin tayong oras. Sinubukan ni Arthur na mag-isip ng ibang paraan, ngunit blanko ang kanyang isip. Patuloy siyang nagbibigay ng tagubilin kay Sarah, ngunit unti-unting nawawala ang kumpiyansa sa kanyang boses. Sarah, subukang itulak ng kaunti ang throttle. Kailangang taasan ang engine power. Saan po ang throttle? Yung itim na lever sa tabi ng yoke. Itulak pasulong para tumaas ang power. Eto po ba? Tinulak ko na. Biglang isang malakas na ugong ang narinig mula sa radyo. Biglang umarangkada ang makina at umakyat ang eroplano. Masyadong malakas. Ibaba mo. Sigaw ni Arthur, ngunit tuluyan nang nataranta si Sarah. Sa radar, biglang umakyat ang altitude ng eroplano at muling bumulusok. Isang hindi matatag na flight path na parang roller coaster. Hindi na tama, nagwawala ang eroplano. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Sarah sa control tower. Sa likod, narinig din ang sigawan ng ibang medical staff. Apektado rin sila ng marahas na paggalaw. Kinuyom ni Arthur ang radyo, ipinikit ang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tahimik din sina Jack at David. Alam nilang lahat na walang kahihinatnan ito. Sa ganitong paraan, imposibleng mailapag ng ligtas ang eroplanong iyon. Dahan-dahang ibinaba ni Arthur ang radyo. Kitang-kita sa kanyang mukha ang sukdulang desperasyon. Bumulong si Jack. Arthur, mukhang wala na talaga tayong magagawa. Yumuko rin si David. Kahit pasabihin nating subukan niyang mag-emergency landing, sa ganyang estado, imposibleng makalapit sa runway. Malamang ay babagsak na muna. Tinitigan ni Arthur ang radar screen. Hindi pa rin stable ang lipad ng eroplano at patuloy na bumababa ang altitude, 1,100 metro. 20 minuto pang gasolina, 15 minuto pang golden hour. Matatapos na ang lahat. Muling narinig ang boses ni Sarah sa radyo. Ngunit hindi na iyak, kundi isang boses na halos sumusuko na. Tower. Baka hindi na aabot. Ang doktor,
Tumatawag na sa pamilya ng pasyente para magpaalam. Kami rin. Kasabay ng kanyang salita, narinig mula sa likod ang nanginginig na boses ng doktor na nakikipag-usap sa telepono sa pamilya ng pasyente. Pasensya na po. Ginawa na namin ang lahat, pero mukhang hindi na aabot sa golden hour. Ipinikit ni Arthur ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang kamao. Punong-puno ng sakit ang kanyang mukha. Sa loob ng 25 taon, laging siyang nagtiwala sa kanyang karanasan at desisyon. Isa siyang dalubhasa na nakapagpalapag ng hindi mabilang na eroplano ng ligtas. Ngunit ngayon, walang silbi ang kanyang karanasan. Nakaramdam siya ng kawalang kakayahan, at ang kawalang kakayahang iyon ay papatay ng 4 na buhay. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa control tower. Walang nagsasalita sina Jack at David. Sa labas ng bintana, lalo pang lumalakas ang bagyo. Kumikidlat sa kalangitan, dumadagundong ang kulog. Dahan-dahang ibinaba ni Arthur ang radyo. Bumulong siya. Wala na. Wala na tayong magagawa. Tumango si Jack. Tanungin kaya natin si Sarah kung may parachute o sabihin nating subukan niyang panatilihin ang altitude hanggat kaya, tapos ihanda na lang ang rescue team sa inaasahang crash site. Naiintindihan ng lahat ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Iyon ay isang deklarasyon ng pagsuko. Nagsimulang maghanda si David na kontakin ang emergency rescue team, kalkulahin ang inaasahang crash site at magpadala ng mga ambulansya at bumbero. Ngunit alam nilang lahat na hindi ito paghahanda para magligtas ng buhay, kundi para maglinis ng pinangyarihan. Tumingin si Arthur sa labas ng bintana. Kumislap ang kidlat sa gitna ng maiitim na ulap. Sa isang lugar sa kalangitang iyon, isang eroplanong may 3 tao ang lumilipad patungo sa kamatayan. At sa isang ospital, isang 12 taong gulang na batang babae ang naghihintay sa huling pag-asa na malapit ng maglaho. Namuo ang luha sa mga mata ni Arthur. Isa siyang 25 taong air traffic controller. Ngunit wala pang sandali na naramdaman niyang ganito siya kawalang magawa. At sa mismong sandaling iyon, tumayo si Maya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay hindi na mga mata ng isang bagong empleyado. Iyon ay mga mata ng isang eksperto na libu-libong beses nang nagsanay ng mga emergency situation. Ito ang mga mata ng isang tagapagsanay na hindi mabilang na beses nang gumawa ng desisyon sa mga sitwasyon ng buhay at kamatayan. Naglakad si Maya papalapit kay Arthur. Dahan-dahan ngunit matatag. Bawat hakbang niya ay nagpapakita ng kumpiyansa. Lahat ng mata sa control tower ay nakatuon sa kanya. Lumingon si Arthur at tiningnan si Maya. Ang kanyang mga mata ay may halong pagdududa at pagkalito. Nakatitig din sina Jack at David sa kanya. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang hindi paniniwala. Huminto si Maya sa harap ni Arthur. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, kalmado at matatag, naglalaman ng isang hindi matitinag na kumpiyansa. Sir Arthur, kaya ko pong tumulong. Tinitigan ni Arthur si Maya sandali at bahagyang tumawa. Hindi iyon isang tunay na tawa, kundi isang reaksyon ng pagkagulat at pangungutya. Miss Reyes? Anong pinagsasabi mo? Bago ka lang. 3 buwan ka pa lang dito. Hindi ito oras para magbiro. Tinitigan ni Maya si Arthur sa mata at sumagot. Hindi po ako nagbibiro. Alam ko po ang emergency procedures ng Cessna 172 Skyhawk, lalo na ang paglapag sa gitna ng bagyo at sa gabi ay aking espesyalidad, kaya ko pong tumulong. Sumingit si Jack ng may pangiinis. Cessna 172? Ikaw? Miss Reyes, bago ka lang, hindi ka pa tapos sa training mo. Paglapag sa gitna ng bagyo sa gabi, espesyalidad mo raw? 3 buwan ka pa lang may lisensya dito sa UK, anong espesyalidad ang meron ka? Umiling din si David. Wala tayong oras para mag-aksaya ngayon, Arthur. Humanap na tayo ng ibang paraan. Hindi natin pwedeng ipahawak ito sa isang baguhan. Hindi natinag si Maya sa kanilang mga sinabi. Sa halip, humakbang siya pasulong at binuksan ang kanyang notebook sa mesa ni Arthur. Sa notebook, isang detalyadong diagram ng cockpit ng Cessna 172 Skyhawk ang nakaguhit. Ang lokasyon at function ng bawat gauge ay siksik na nakasulat sa Filipino at Ingles.
Ang partikular na nakakuha ng pansin ay ang mga detalyadong step-by-step na tala sa ilalim ng mga pamagat na Night Instrument Flight Procedure at Bad Weather Landing Sequence. Higit pa rito, mayroon ding proseso para sa pag-activate ng backup battery kung sakaling magkaproblema ang electrical system. Napatingin si Arthur sa notebook at natigilan. Pati sina Jack at David ay gulat na napatingin din dito. Hindi ito basta isinaulong nilalaman. Ito ay isang praktikal at detalyadong handbook na tanging isang taong may tunay na karanasan lang ang makakagawa. Sa sandaling iyon, muling narinig ang sigaw ni Sarah sa radyo. Tower! Sumagot kayo. Bumabagsak ang eroplano. Ang altitude. Ang altitude. 1,200 metro na lang. Pakiusap. Kahit sino. Tulungan ninyo kami. Agad na dinampot ni Arthur ang radyo, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay at wala nang bakas ng kumpiyansa sa kanyang boses. Sarah, kumalma ka. Kami, naghahanap kami ng paraan. Konti na lang. Tiisin mo pa ng konti. Tiisin? Hanggang kailan? Bumabagsak na ang eroplano. Ang doktor, tumawag na sa nanay ng pasyente. Paumanhin daw. Wala na kaming magagawa. Mamamatay na rin kami. Aninong mga? Mamamatay din ang batang yon. Ito. Ito na ba ang katapusan? Puno ng takot at desperasyon ang boses ni Sarah. Sa likod, narinig ang paghikbi ng doktor na kasama ang bulong ng dasal ng medical staff. Handa na sila sa kamatayan. Kinuyom ni Arthur ang radyo, hindi makapagsalita. Nabuhay siya bilang isang 25 taong air traffic controller. Ngunit ngayon, kailangan niyang aminin na wala siyang magawa. Kinuha muli ni Jack ang telepono, ngunit wala na siyang matatawagan. Puno ng desperasyon ang kanyang mukha. Itinigil din ni David ang paggamit ng computer. Wala nang impormasyong mahahanap, wala nang ekspertong matatawagan. Bumuntong hininga si Arthur. Patuloy na bumababa ang altitude ng eroplano. Ang pag-uurong sulong ng flight path ay patunay na natataranta si Sarah at hindi na makontrol ang yoke. Wala pang 15 minutong gasolina. 10 minuto na lang ang golden hour. Sa loob ng 10 minuto, matatapos na ang lahat. Dahan-dahang ibinaba ni Arthur ang radyo, kitang-kita sa kanyang mukha ang sukdulang desperasyon. Bumulong siya, wala na. Wala na talaga tayong magagawa. Tahimik sina Jack at David. Bumagsak ang isang mabigat na atmosfera sa control tower. Walang makapagsalita. Alam nilang lahat na sa loob ng ilang minuto, 4 na buhay ang maglalaho at hindi nila ito mapipigilan. Ngunit hindi sumuko si Maya. Humakbang siya muli papalapit kay Arthur. Kalmado pa rin ang kanyang boses, ngunit mayroon itong malakas na pakiusap. Sir Arthur, bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Alam na alam ko po ang eroplanong ito. Paano i-on ang emergency battery system, ang proseso ng night instrument landing, kahit paano i-deploy ang flaps ng mano-mano. Alam ko pong lahat at alam ko rin kung paano sanayin ang isang taong walang karanasan sa paglipad. Pakiusap po, maniwala kayo sa akin. Tiningnan ni Arthur si Maya. May pagdududa pa rin sa kanyang mga mata, ngunit nababasa rin niya ang mga mata nito. Hindi iyon mga mata ng isang sinungaling. Iyon ay mga mata ng isang taong buong pusong naniniwala na kaya niya. Isang kumpiyansang hinubog ng libu-libong pagsasanay. Mariing tumutol si Jack. Arthur, mag-isip ka. Bago lang siya. 3 buwan na, hindi pa nga tapos sa maayos na training. Kung ibibigay mo sa kanya ang radyo ngayon, siguradong mamamatay ang mga taong yon. Sumang-ayon din si David. Tama, kahit tayo, hindi natin kaya, lalo na ang isang baguhan. Mas mabuting sabihin na lang kay Sarah na panatilihin ang altitude hanggat kaya at i-deploy ang rescue team sa inaasahang crash site. Nakinig si Arthur sa dalawa at nag-isip. Muli niyang tiningnan ang notebook ni Maya. Mayroon nga itong malalim na kaalaman, ngunit magkaiba ang kaalaman sa libro at ang kakayahang gamitin ito sa realidad. Kung mabigo si Maya, nangangahulugan iyon ng kamatayan ng 4 na tao at ang paglaho ng huling pag-asa ng 12 taong gulang na bata. Muling narinig ang boses ni Sarah sa radyo, ngunit hindi na iyak o sigaw. Isang tahimik na boses, halos sumusuko na. Nagpapaalam na sa nanay ng pasyente. Kami,
Nagpapaalam na rin kami sa aming mga pamilya. Mahal kita. Patawarin mo ako. Kasabay nito, narinig ang nanginginig na boses ng doktor mula sa likod. Mahal, mahal na mahal kita. Sabihin mo sa mga anak natin na mahal sila ni Papa. Ipinikit ni Arthur ang kanyang mga mata, nanginginig ang kamao. Punong-puno ng sakit ang kanyang mukha. Sa loob ng 25 taon, ligtas niyang napalapag ang hindi mabilang na eroplano. Ipinagmamalaki niya at nagtitiwala sa kanyang karanasan. Ngunit ngayon, walang silbi ang kanyang karanasan. Naramdaman niyang wala siyang magawa at ang kawalang kakayahang iyon ay papatay ng 4 na buhay. Inilagay ni Maya ang kanyang kamay sa balikat ni Arthur. Ang kanyang kamay ay marahan, ngunit may taglay na matibay na determinasyon. Sir Arthur, maniwala po kayo sa akin. Kaya ko po, may 10 taon po akong karanasan bilang flight simulator training specialist sa Philippine Airlines. Nagsanay po ako ng daan-daang piloto at libu-libong beses na nagsagawa ng emergency landing drills. Lalo na, ang paglapag sa masamang panahon sa gabi ay aking espesyalidad. Pakiusap, bigyan niyo po sila ng huling pagkakataon. Dahan-dahang iminulat ni Arthur ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Maya. 10 taon. Flight Simulator Training Specialist. Kung totoo ang mga salitang iyon, si Maya ay hindi isang ordinaryong baguhan. Maaaring isa siyang nangungunang eksperto sa teorya at pagsasanay kahit wala pang praktikal na karanasan dito. At sa mismong sandaling iyon, nagpasya si Arthur. Hindi iyon isang rasyonal na desisyon. Iyon ay instinct, ang huling pag-asa, at isang ganap na pagtitiwala. Dahan-dahang inabot ni Arthur ang radyo kay Maya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Subukan mo, Miss Reyes. Ikaw ang huli naming pag-asa. Sabay na sumigaw sina Jack at David. Arthur. Ngunit itinaas ni Arthur ang kanyang kamay para pigilan sila. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matigas. Manahimik. Ngayon, kailangan nating mag-focus kay Miss Reyes. Nabigo na tayo. Sa pagkakataong ito, bigyan natin siya ng pagkakataon. Kinuha ni Maya ang radyo. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Huminga siya ng malalim. 10 taon ng pagsasanay, libu-libong simulation. Ang lahat ng karanasang iyon ay para sa sandaling ito. Itinaas ni Maya ang radyo sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay hindi na mga mata ng isang baguhan. Iyon ay mga mata ng isang tagapagsanay na nakapagsanay ng daan-daang piloto. Ito ang mga mata ng isang eksperto na hindi mabilang na beses nang gumawa ng desisyon sa mga sitwasyon ng buhay at kamatayan. Kinuyom ni Maya ang radyo at nagsalita sa isang kalmado at malinaw na boses. Sarah, naririnig mo ba ako? Ako si Maya Reyes, isang air traffic controller. Mayroon akong 10 taong karanasan bilang isang flight training specialist. Mula ngayon, sundin mo ang mga tagubilin ko. Tinitiyak ko sa iyo na ikaw, ang iyong mga kasamahan, at ang batang naghihintay sa kidney na iyan ay magiging ligtas. Mayroong kakaiba sa boses ni Maya. Isang malalim na katatagan, higit pa sa karaniwang pagiging kalmado. Isang pakiramdam na tanging mayroon ang mga taong dumaan sa libu-libong pagsasanay. Narinig ang nanginginig na boses ni Sarah mula sa kabilang linya. Kayo? Ililigtas niyo po talaga kami? Kaya ko po ba? Naramdaman ni Maya ang panginginig na iyon, ngunit kinontrol niya ang kanyang boses upang hindi maapektuhan. Alam niya na sa sandaling ito, ang bawat salita niya ay may malaking kahulugan sa 3 taong nasa eroplanong iyon. Sarah, nurse ka. Sanay kang maging kalmado sa mga emergency, tama? Ngayon ang oras para gamitin ang training na iyon. Maniwala ka sa akin. Alam ko ang lahat ng sistema ng eroplanong ito. Mula ngayon, sundin mo ng mahigpit ang mga sasabihin ko. Kaya mo to. Ang kumpiyansa at determinasyon ni Maya ay naipasa kay Sarah. Huminga ng malalim si Sarah. Nagsimulang maging mas matatag ang kanyang boses. Opo, naiintindihan ko. Sabihin niyo lang po, susubukan ko. Agad na naging tensyonado ang atmosfera sa control tower. Nakatingin pa rin sina Jack at David kay Maya na may pag-aalala. Nakahalukip-kip si Arthur, pinagmamasdan ang bawat kilos niya. Alam nilang lahat
Mula ngayon, ang bawat utos ni Maya ang magpapasya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Binuksan ni Maya ang kanyang notebook, sinuri muli ang diagram ng cockpit ng Cessna 172, mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata, tinuturo ng kanyang daliri ang bawat bahagi ng panel. Dose-dosenang beses na niyang na-simulate ang sitwasyong ito sa kanyang isip sa nakalipas na 3 buwan. Gabi-gabi, mag-isa siyang umuupo sa harap ng flight simulator, nagsasanay ng mga ganitong emergency. Sarah, una. Huminga ka ng malalim ng 3 beses, dahan-dahan at malalim. 1, 2, 3. Narinig ang pag-regulate ng hininga ni Sarah sa radyo. Nagpatuloy si Maya, magaling. Ngayon, tingnan mo ang control panel. Sa gitna sa harap, may isang malaking bilog na gauge. Yan ang altimeter. Ano ang nakalagay ngayon? 1,100 metro? Hindi. Bumababa na po sa 1,000. Naging desperado muli ang boses ni Sarah. Mahinahong sumagot si Maya. Okay lang yan. Aayusin natin. Ngayon, tingnan mo sa kaliwa ng altimeter. Nakikita mo ba ang kalahating bilog na gauge na may kulay asul at kape? Yan ang attitude indicator. Ang asul na bahagi ay nasa itaas ngayon, tama? Pero sobrang tagilid. Halos hindi ko na makita ang asul. Naging matalas ang tingin ni Maya. Ibig sabihin, sobrang tagilid ang eroplano. Sarah, mula ngayon, napakahalaga nito. Hawakan mo ang yoke gamit ang 2 kamay at dahan-dahan, napakabagal. Itagilid ito pakaliwa. Igalaw mo hanggang sa ang crosshair sa gitna ng attitude indicator ay maging parallel sa horizon. Huwag magmadali. Parang kumukuha ka lang ng pulso ng pasyente. Napakabagal. Hinawakan ni Sarah ang yoke gamit ang nanginginig na mga kamay. Narinig ang kanyang paghinga sa radyo. Sa radar screen ng control tower, unti-unting naituwid ang pagkatagilid ng eroplano. Mahinang nasabi ni David. Okay na, bumabalik na sa normal ang pagkatagilid. Tiningnan niya ang screen na may pagkamangha. Patuloy na nag-utos si Maya ng mahinahon. Magaling, Sarah. Perpekto ang ginawa mo. Ngayon, huwag mong bitawan ang yoke. Hawakan mo lang ng marahan. Kung masyadong mahigpit, masyadong magre-react ang eroplano. Parang hawak mo lang ang kamay ng pasyente. Marahan at matatag. Opo, naiintindihan ko. Unti-unting nagkaroon ng katatagan sa boses ni Sarah. Ngunit alam ni Maya na simula pa lang ito. Ang tunay na problema ay paparating pa. Sarah, susunod. Kailangan nating ayusin ang throttle. Yan yung itim na lever sa kaliwa ng yoke. Kinokontrol niyan ang power ng makina. Nasaan ngayon ang lever na yan? Nasa likod po. Medyo lampas sa gitnang marka. Magaling. Dahan-dahang itulak pasulong ang lever na yan. Dahan-dahan lang. Mga 2 pulgada lang. Huwag masyadong malakas. Nang ayusin ni Sarah ang throttle, bahagyang tumaas ang tunog ng makina. Sa radar screen, nagsimulang mag-stabilize ang altitude. 980 metro. 1,000. 1,020. Nakahinga ng maluwag si David. Bumabalik na ang altitude. Umaakyat na ulit. 1,050 na. Tiningnan ni Arthur si Maya. Unti-unting nawala ang kanyang pagdududa. Sinabi ni Maya kay Sarah, "Perpekto. Sarah, ngayon, panatilihin mo ang posisyon ng throttle na yan. Napakagaling ng ginawa mo. Nagiging stable na ulit ang eroplano." Sa unang pagkakataon, may bakas ng pag-asa sa boses ni Sarah. "Talaga po? Mabubuhay po talaga kami?" Ang pasyente. "Maliligtas din po ba?" Matigas na sumagot si Maya. "Siguradong maliligtas. Maniwala ka sa akin, Sarah. Ginagawa mo ang isang bagay na akala ng lahat ay imposible. Mag-focus ka pa ng konti." Sa sandaling iyon, nagbago ang atmosfera sa control tower. Nawala na ang pagdududa sa mukha ni na Jack at David. Nakinig sila sa mga utos ni Maya at napagtanto na kontrolado niya talaga ang sitwasyon. Sumilip si Arthur sa balikat ni Maya at sa kanyang notebook muli. Dito, ang mga emergency procedure para sa 12-dosenang eroplano ay masusing nakasulat, lalo na sa bahaging may pamagat na mga paalala sa pagsasanay sa mga walang karanasan sa paglipad. Mula sa psychological stabilization techniques
hanggang sa step-by-step command methods, lahat ay detalyadong nakatala. Mahinang nagtanong si Arthur. Miss Reyes, sino ka ba talaga? Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Lumingon si Maya at tinitigan si Arthur sa mata sandali. Ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na determinasyon. Mamaya na po natin pag-usapan yan. Kailangan muna nating iligtas ang mga taong yon. Tumango si Arthur. Nagpasya siyang pagkatiwalaan si Maya. Nang buo. Bumalik si Maya sa radyo. Sarah, mula ngayon, maghahanda na tayo para sa paglapag. Pero bago yan, may kailangan tayong suriin. Tingnan mo ang fuel gauge. Malamang nasa kanang ibabang sulok ng panel yan. May nakasulat na fuel. Nasaan ang turo ng karayom? Isang maikling katahimikan, tapos ay narinig ang nag-aalalang boses ni Sarah. Nasa malapit na po sa pulang linya. Ano po ang ibig sabihin nito? Sinuri ni Maya. Paubos na ang gasolina. Pinakamarami na ang 10 minuto. Ang golden hour ay halos ganoon din katagal. Ngunit hindi ipinaalam ni Maya kay Sarah ang kanyang pag-aalala. Okay lang yan. May sapat pa tayong oras. Mula ngayon, magsisimula na tayong maghanda para lumapag. Sarah, napakagaling ng ginawa mo. Sabay nating tatapusin to. Tumingin si Maya kay Arthur. Sir Arthur, kailangan nating humanap ng pinakamalapit na paliparan na pwedeng lapagan. Masyadong komplikado ang Heathrow. Kailangan natin ng mas simpleng runway. Agad na binuksan ni Arthur ang mapa. Lumapit din sina David at Jack. Wala na silang pagdududa kay Maya. Handa na silang tulungan siya. Alam ni Maya na ang pinakamahirap na bahagi ay paparating pa. Ngunit hindi siya sumuko. Mayroon siyang 10 taon ng pagsasanay, libu-libong simulation, at higit sa lahat, mayroon siyang dahilan para iligtas ang 3 buhay sa kalangitan at ang 12 taong gulang na batang babae sa kama ng ospital. Binuksan ni Arthur ang mapa at itinuro ang mga punto. Miss Reyes, ang pinakamalapit ay ang maliit na paliparan ng Blackbushe, 12 kilometro sa timog silangan. Pero sarado na yan mula noong nakaraang taon. Magagamit pa ang runway, pero luma na ang mga ilaw at walang control tower. Sinuri ni Maya ang radar screen, kinakalkula ang kasalukuyang posisyon ng eroplano at ang distansya papuntang Blackbushe. Puntahan natin ang Blackbushe. Kontakin mo agad ang management ng paliparan. Hilingin mong buksan nila ang mga ilaw sa runway. Sabihin mong, emergency ito. Papuntahin din ang mga bumbero at ambulansya. Agad na kinuha ni Jack ang telepono. Kinokontak ko na. Nagtanong si David na may pag-aalala. Pero Miss Reyes, saradong paliparan yon. At paglapag sa gabi, sa gitna ng bagyo. Tiningnan ni Maya si David at matigas na sinabi, wala tayong ibang pagpipilian. Hindi sapat ang gasolina para makarating sa Heathrow. Ang Blackbushe ang tanging pagkakataon natin. Kinuha muli ni Maya ang radyo. Sarah, mula ngayon, liliko tayo. Tingnan mo ang compass, yung bilog na gauge sa itaas na gitna ng panel. May mga numero diyan. Anong tinuturo niya ngayon? 1:30. Magaling. Ngayon, dahan-dahang itagilid ang yoke pakanan. Paikutin mo hanggang sa ang numero sa kompas ay maging 160. Dahan-dahan at marahan. Parang nag-adjust ka lang ng bilis ng IV drip. Kinontrol ni Sarah ang yoke gamit ang nanginginig na mga kamay. Sa radar screen, dahan-dahang lumiko ang eroplano. Ngunit dahil sa bagyo at bugso ng hangin, hindi pa rin stable ang flight path. Magaling. Sarah. Konti pa. Hinto diyan. Ngayon, ibalik mo sa gitna ang yoke. Nagsimulang lumipad, nang stable ang eroplano sa bagong direksyon. Ibinaba ni Jack ang telepono at nag-report. Nakausap ko na ang management ng Blackbushe. Sa loob ng 10 minuto, bubuksan nila ang mga ilaw sa runway. Papunta na rin doon ang mga bumbero at ambulansya. Tiningnan ni Maya ang orasan. 8 minuto pang gasolina. 8 minuto pang golden hour. Ang distansya, papuntang Blackbushe. Napakasakto ng oras. Pero posible pa. At sa sandaling iyon, narinig ang natatarantang boses ni Sarah sa radyo. Tower. Ang mga ilaw sa control panel. Kumikislap ang mga ilaw.
Naging tensyonado ang mukha ni Maya. Anong ilaw? Sabihin mo ng malinaw. Pulang ilaw. Battery. Tapos ang mga gauge. Unti-unti nang namamatay. Hindi ko na makita ang mga numero. Tinitingnan ni David ang radar, namumutla at sumigaw. May problema sa electrical system! Kung maubos ang main battery, mamamatay lahat ng gauge. Pati ilaw, gauge, at radyo. Naging tensyonado ang boses ni Arthur. Miss Reyes, kung maubos ang baterya, mawawalan din tayo ng contact. Kung ganoon, nakalipat na si Maya sa pahina ng Emergency Electrical System ng Cessna 172 sa kanyang notebook. Alam niya ito. 10 taon na ang nakalipas, isang piloto na sinanay niya ang nakaranas ng kaparehong sitwasyon at natandaan niya ang lahat ng natutunan niya noon. Sarah, kumalma ka. Mayroon tayong backup system. Mula ngayon, sundin mo ng mahigpit ang sasabihin ko. Sa kaliwang ibabang bahagi ng upuan ng piloto, bandang tuhod, may isang maliit na panel. Subukan mong kapain. Nakita mo ba? Narinig ang paghalungkat ni Sarah sa cockpit sa radyo. Nakita ko na po. May maliit na panel. Buksan mo yan. Mahihila mo lang yan. Para bumukas. Bukas na po. May switch sa loob. Sa loob, nakikita mo ba ang isang switch na may pulang takip? Malamang may nakasulat na Nordstrom. German yan para sa emergency power. Nakita ko na po. Switch na may pulang takip. Huminga ng malalim si Maya. Mula ngayon, napakahalaga nito. Sarah, i-on mo ang switch na yan. Makakarinig ka ng isang maliit na ugong. Yan ang tunog ng backup battery na gumagana. Kung marinig mo yan, sabihin mo sa akin. In-on ni Sarah ang switch gamit ang nanginginig na mga kamay. Isang maikling katahimikan. Nagpigil ng hininga ang lahat sa control tower. Tapos, narinig ang boses ni Sarah. Narinig ko na po, yung ugong, at umilaw na po ulit ang mga ilaw sa panel. Medyo malabo, pero nakikita ko na, isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang narinig sa control tower. Kinuyom ni Jack ang kanyang kamao at mahinang nasabi, "Galing!" Ngumiti si Maya. "Perpekto! Sarah, na-activate mo ang emergency battery. Gamit yan, makakalapag tayo. Kahit medyo malabo ang ilaw, napakagaling ng ginawa mo. Ngunit hindi nagtagal ang ginhawa." Tiningnan ni David ang data ng panahon at nagmamadaling sinabi, lumalakas ang bagyo. Ang bugso ng hangin, umaabot na sa -10 knots. Sa himpapawid ng Blackbush ngayon, pinakamalala ang panahon. Nag-aalala rin si Arthur. Miss Reyes, sa ganitong kalakas na bugso ng hangin, halos imposible para sa isang walang karanasan na lumapag. Sinuri ni Maya ang data ng panahon. Malakas na bugso ng hangin, bagyo, zero visibility. Lahat ay nasa pinakamalala. Ngunit hindi siya sumuko. Kailangang gawin, wala tayong ibang pagpipilian. Sa sandaling iyon, muling narinig ang natatarantang boses ni Sarah. Tower! Ang eroplano. Sobrang lakas ng pag-alog. Ang lakas ng hangin. Sa labas ng bintana. Wala akong makita. Ulan lang. Sa radar screen, ang eroplano ay tinatangay ng malakas na hangin. Hindi stable ang altitude. Agad na kumilos si Maya. Sarah, normal lang ang bugso ng hangin. Huwag mong subukang kontrolin ang eroplano ng masyadong matigas. Kung tinutulak ka ng hangin, labanan mo ng kaunti. Kung hinihila ka, itulak mo ng kaunti. Sabayan mo ang ritmo niya. Parang nagsusurfing ka lang. Pero natatakot po ako. Sarah, kasama mo ang doktor, tama? Hilingin mong ilagay niya ang kanyang kamay sa balikat mo at subukan ninyong sabayan ang paghinga. Hindi ka nag-iisa. Narinig ang boses ng doktor na nagsasabi kay Sarah, "Okay lang yan, Sarah. Nandito ako sa tabi mo. Sabay nating gagawin to." Unti-unting naging stable ang hininga ni Sarah. "Opo, kaya ko to. Kaya ko to." Nagpatuloy sa paggabay si Maya. "Magaling, Sarah. Malapit na tayo sa Blackbush Airport. Maya-maya, makikita mo na ang mga ilaw ng runway. Hanggang doon, panatilihin mo ang estado na yan." Kinuha ni Jack ang telepono. May tawag mula sa Blackbush.
Binuksan na nila ang mga ilaw sa runway. 3 bumbero, 2 ambulansya ang naghihintay. Tumango si Maya, sinuri ang radar. 4 na minuto papuntang Blackbushe, 4 na minutong gasolina, 4 na minutong golden hour. Lahat ay matatapos ng sabay-sabay. Nagsalita si Maya sa radyo. Sarah, tingnan mo sa harap. Nakikita mo ba ang mga ilaw sa malayo? Isang sandaling katahimikan. Wala po. Dahil sa ulan, wala po akong makita. Sinabi ni David na may tensyon. Bumababa na, pero hindi pa rin gumaganda ang visibility. Masyadong malakas ang bagyo. Tiningnan ni Arthur si Maya. Miss Reyes, paglapag sa zero visibility condition. Tiningnan ni Maya si Arthur at matigas na sinabi, instrument landing ang gagawin natin. Kahit hindi nakikita, makakalapag tayo gamit lang ang mga gauge. Daan-daang beses ko na itong sinanay. Kinuha ni Maya ang radyo. Sarah, mula ngayon, lalapag tayo gamit lang ang mga instrumento. Huwag kang tumingin sa labas ng bintana. Mag-focus ka lang sa control panel. Igigiya kita sa bawat hakbang. Sundin mo lang ang boses ko. Narinig ang nanginginig na boses ni Sarah. Gamit lang po ang mga instrumento. Hindi po kailangang tingnan ang runway. Tama. Ang mga instrumento ang magiging mata mo. Maniwala ka sa akin, Sarah. Sabay tayong lalapag. Lahat sa control tower ay nakatitig kay Maya. Ngayon, ang huling hakbang na lang ang natitira. Ang huling sandali ng buhay. At kamatayan ay papalapit na. Tinitigan ni Maya ang radar screen, gumagawa ng huling kalkulasyon, 2.5 kilometro mula sa Blackbushe. Base sa kasalukuyang bilis at altitude, makakalapit sila sa loob ng 3 minuto, ngunit ang gasolina ay 3 minuto at 30 segundo na lang. Ang golden hour, 3 minuto at 40 segundo. 40 segundo lang ang palugit. Kinuha ni Maya ang radyo. Sarah, mula ngayon, magsisimula na tayong bumaba. Dahan-dahang hilahin ang throttle patalikod. Kailangang bawasan ang engine power. Mga 3 pulgada, 7.5 sentimetro, hinihila ko na po. Sa radar screen, dahan-dahang bumagal ang eroplano. Bumababa na rin ang altitude. 1,000 metro, 900, 800. Nagpatuloy sa paggabay si Maya. Magaling. Ngayon, dahan-dahang itulak pasulong ang yoke ng kaunti. Kailangang ibaba ng bahagya ang ilong ng eroplano. Konti lang. Nagsimulang bumaba ang eroplano. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na bugso ng hangin ang tumama sa eroplano. Sa radar, lumihis ang eroplano mula sa centerline ng runway. Nagmamadaling sinabi ni Arthur, lumihis. Tinatangay ng bugso ng hangin ang eroplano pasilangan. Malalagpasan niya ang runway. Agad na kumilos si Maya. Sarah, itagilid mo ang yoke pakaliwa ng kaunti. Galing sa kanan ang hangin, kaya itagilid mo para labanan. Gaano po kalaki? Dahan-dahan lang, hanggang sa ang kompas ay tumuro sa 151 seat. Kinontrol ni Sarah ang yoke at dahan-dahang naituwid ang eroplano. Ngunit hindi tumitigil ang bugso ng hangin. Patuloy na umuugoy ang eroplano. Sinabi ni Arthur na may tensyon, Miss Reyes, sobrang lakas ng hangin. Kung ganyan kalakas sa paglapag. Alam ni Maya. Kung hindi maayos na mahahawakan ang bugso ng hangin sa paglapag, maaaring dumulas ang eroplano sa runway at tumaob. Ngunit hindi ito ang oras para sabihin iyon kay Sarah. Sarah, ano ang kasalukuyang altitude? 600. Bumababa na po. Magaling. Susunod, kailangan nating i-deploy ang landing gear. Sa kanang bahagi ng upuan ng piloto, may isang malaking lever. Malamang may nakasulat na gear. Nakita mo? Nakita ko po. Hilahin mo pababa ang lever na yan. Nang hilahin ni Sarah ang lever, narinig ang tunog ng makinarya ng landing gear na lumalabas mula sa ilalim ng eroplano. Ngunit sa sandaling iyon, sumigaw si Sarah. Hindi po! Umilaw ang warning light. Pulang ilaw na kumikislap. Nakasulat, nose gear. Naging tensyonado ang mukha ni Maya. Ang warning light ng landing gear ay nangangahulugang hindi pa ito tuluyang nakalock sa posisyon. Sinabi ni Jack na may pag-aalala.
Nag-jam ang landing gear. Kung hindi yan tuluyang lumabas, maaaring masira sa paglapag at tataob ang eroplano. Namutla rin si Arthur. Miss Reyes, masyadong delikado yan. Kung lalapag na hindi kumpleto ang landing gear, mabilis na binuklat ni Maya ang kanyang notebook. Manual locking procedure ng landing gear ng Cessna 172. Alam din niya ito. Sarah, kumalma ka. Pwede natin yang ilock ng mano-mano. Tumingin ka sa sahig sa harap ng upuan ng pasahero. May isang pulang T-shaped lever. Nakatago yan sa isang maliit na takip. Nakita mo ba? Narinig ang paghalungkat ni Sarah sa sahig. Hindi ko po makita. Masyadong madilim. Dahil sa backup battery, mahina ang ilaw. Agad na nagmungkahi si Maya ng ibang paraan. Humingi ka ng tulong sa doktor. Sabihin mong buksan niya ang flashlight ng cellphone niya at itutok sa sahig sa harap ng upuan ng pasahero. Narinig ang boses ng doktor. Bukas na ang ilaw. Tinututukan ko na. Nagmamadaling sinabi ni Sarah. Nakita ko na. Pulang T-shaped lever. Hilahin mo yan pataas. Kakailanganin mo ng maraming lakas. Hilahin mo ng buong lakas. Hinila ni Sarah ang lever ng buong lakas. Narinig ang kanyang sigaw sa radyo. Ah, ang tigas. Sumingit ang boses ng doktor. Tutulungan kita. Sabay nating hilahin. Narinig ang tunog ng dalawang taong sabay na humihila sa lever at sa wakas, isang tuyong kalansing ng landing gear na tuluyang nag-lock ang narinig. Nakalock na po! Nawala na rin ang warning light. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang narinig sa control tower. Sumigaw si David. Tumingin si Jack sa orasan at sinabi, wala ng oras. 2 minuto at talamang segundo na lang ang gasolina. Sinuri ni Maya ang radar. 1.2 kilometro mula sa runway, 400 metro ang altitude. Kinuha ni Maya ang radyo. Sarah, nakikita mo ba ang mga ilaw ng runway? Hindi po. Ulan pa rin. Wala po akong makita. Sinabi ni David, 800 metro na lang mula sa runway, pero hindi pa rin gumaganda ang visibility. Instrument landing na talaga. Huminga ng malalim si Maya. Instrument landing. Isang teknik na kahit mga piloto ay nahihirapan. Isang nurse na walang karanasan sa paglipad ang kailangang magtagumpay dito. Ngunit wala nang ibang pagpipilian. Sarah, mula ngayon, sundin mo ng mahigpit ang sasabihin ko. Tumingin ka sa altimeter. Ilang metro na ngayon? 300. Bumababa na po. Magaling. Panatilihin mo ang rate of descent na yan. Hilahin mo ng kaunti ang yoke, panatilihin sa 250 metro. Nagsimulang panatilihin ng eroplano ang altitude sa 250 metro. Nagpatuloy si Maya. Tingnan mo ang airspeed indicator, 110 knots ngayon. Hilahin mo pa ng kaunti ang throttle. Kailangang bawasan ang bilis sa 90 knots. Inayos ni Sarah ang throttle. Nagsimulang bumagal, ngunit habang bumabagal, lalong lumalakas ang epekto ng bugso ng hangin. Malakas na umalog ang eroplano. Ang eroplano. Sobrang lakas ng pag-alog. Okay lang yan. Gamitin mo ang yoke para mag-adjust. Itagilid mo para labanan ang hangin. Tinitingnan ni Arthur ang radar. 500 metro mula sa runway, 250 metro ang altitude. Sakto ang glide slope. Sinabi ni David na may tension. Pero sobrang laki ng drift. Kung hindi niya mahahawakan ang hangin sa paglapag. Alam ni Maya, sa huling sandali ng paglapag, sa moment of touchdown, kung tangayin ang bugso ng hangin ng eroplano, maaaring dumulas ito sa runway at tumaob. Ngunit mayroon siyang paraan, ang crosswind landing technique, crab and kick. Lumapit sa pamamagitan ng pagtagilid sa eroplano laban sa hangin at sa huling sandali bago lumapag. Ituwid ito. Isang advanced technique. Nagpa siya si Maya. Sarah, mula ngayon, napakahalaga nito. Sundin mo ng mahigpit ang sasabihin ko. Itagilid mo ang yoke pakaliwa at panatilihin mo dyan. Itagilid mo para labanan ng hangin. Ibig sabihin, lalapag po ang eroplano na nakatagilid? Tama. Kailangan nating gawin yan ngayon. Galing sa kanan ang hangin. Kaya kailangan nating itagilid pakaliwa para manatiling balanse.
Malapit na tayong lumapag. Bibigyan kita ng hudyat. Sa sandaling iyon, ituwid mo. Sumagot si Sarah sa nanginginig na boses. Naiintindihan ko po. Susubukan ko. Tiningnan ni Arthur si Maya. Miss Reyes, balak mo siyang paglapagin gamit ang crab technique. Sa isang walang karanasan, wala nang ibang paraan. Sa ganitong kalakas na hangin, ito lang ang paraan. Tumingin si Jack sa orasan at sumigaw. 1 minuto at 30 segundo na lang ang gasolina. Ang golden hour, 1 minuto at 40 segundo na lang din. Sa radar screen, papalapit ang eroplano sa runway. Habang nakatagilid, bumabagtas sa bagyo at lumalaban sa malakas na hangin. 300 metro, 200 metro, 100 metro. Kinuyom ni Maya ang radyo. Ngayon, ang huling sandali na lang ang natitira. Ang sandali ng buhay at kamatayan ay ilang segundo na lang. Tinitigan ni Maya ang radar screen. 100 metro mula sa runway, 100 metro ang altitude, nakatagilid pa rin ang eroplano habang sumusugod. Nagsimulang magbilang si David. 180 metro, low shear. Inilapit ni Maya ang radyo sa kanyang bibig. Sarah, tingnan mo ang altimeter. Kapag umabot na sa 50 metro, sabihin mo sa akin. Opo, 55 na ngayon. 50 metro. Magaling. Ngayon, napakahalaga nito. Kapag sinabi kong ngayon, mabilis mong pihitin ang yoke pakanan para ituwid ang eroplano. Humanda ka. Dumadalas ang hininga ni Sarah. Handa. Handa na po. Sa radar screen, papalapit ang eroplano sa centerline ng runway. 30 metro. 20. 20. 20. Hinihintay ni Maya ang tamang sandali. Ang kanyang 10 taong karanasan ang nagsasabi sa kanya. Ngayon, mabilis na pihitin pakanan. Mabilis na pinihit ni Sarah ang yoke. Agad na naituwid ang eroplano mula sa pagkatagilid. Ngunit humihihip pa rin ang bugso ng hangin. Panatilihin. Kanan ng kaunti para labanan ang hangin. Naging paralel ang eroplano sa centerline ng runway, ngunit masyadong mabilis ang pagbaba. 15 metro. 10. Sarah, hilahin ang yoke. Iangat ang ilong. Hinila ni Sarah ang yoke. Umangat ang ilong ng eroplano. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na bugso ng hangin ang tumama sa eroplano. Sa radar, lumihis ito sa centerline. Sumigaw si Jack. Lumihis sa centerline. Naging tensyonado ang boses ni Arthur. Miss Reyes, malalagpasan niya ang runway. Agad na nagpa siya si Maya. Kung itutuwid pa ngayon, lalong aalog ang eroplano at mas delikado. Mas mabuti nang lumapag kahit medyo lihis. Sapat ang lapad ng runway. Sarah, panatilihin mo lang yan. Ilock mo ang yoke sa posisyong yan. Pero ang eroplano, okay lang yan. Panatilihin mo lang. Altitude 5 metro. 3 metro. Sumigaw si David. Touchdown in 3, 2, 1. Sa sandaling iyon, dumapo ang mga gulong sa likod ng eroplano sa runway. Bang! Narinig ang unang impact. Tumalbog ang eroplano. Narinig ang sigaw ni Sarah sa radyo. Tumalbog! Lumilipad ulit, kalma. Panatilihin ang yoke. Muling bumaba ang eroplano. Sa pagkakataong ito, dumapo na rin ang gulong sa harap. Bang! Isang mas malakas na impact. Ngunit sa pagkakataong ito, kumapit na ng mahigpit ang mga gulong sa runway. Nagsimulang dumulas ang eroplano, ngunit humihihip pa rin ang bugso ng hangin. Lumihis ito sa centerline at dumulas pakanan. Sarah, rudder pedals. Yung nasa paanan mo. Tapakan mo ang kaliwa. Alin po? Alin sa kaliwa? Narinig ang boses ng doktor. Eto. Sarah, tapakan mo to. Tinapakan ni Sarah ang kaliwang pedal. Bahagyang naituwid ang direksyon ng eroplano. Nag-utos muli si Maya. Preno, tapakan mo parehong pedal. Dahan-dahan muna, tapos mas malakas. Tinapakan ni Sarah ang preno. Nagsimulang bumagal ang eroplano, ngunit dahil sa ulan, basa, at madulas ang runway. Patuloy na dumulas ang eroplano pakanan, patungo sa gilid ng runway. Sumigaw si David, papunta na sa gilid ng runway. 50 metro na lang, 10 metro,
Kung maubusan ng runway, maaaring tumaob sa damuhan. Sarah, preno ng todo. Ngayon, tinapakan ni Sarah ang preno ng buong lakas. Narinig ang langit-ngit ng friction sa runway sa radyo. Eskri! Biglang bumagal ang eroplano. 5 metro na lang sa gilid ng runway. Atat na bu. Sa 2 metro. At sa wakas, 1 metro mula sa gilid, tuluyang huminto ang eroplano. Bumagsak ang katahimikan. Walang tunog mula sa radyo. Tapos bigla, narinig ang paghikbi ni Sarah. Buhay. Buhay kami. Kami. Buhay kami. Sa likod, narinig ang boses ng doktor. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay kami. Kasama roon ang paghikbi ng medical staff. Sa control tower, sumabog ang sigawan. Nagyakapan sina Jack at David. Sumisigaw. Nagawa natin! Nagawa natin! Tinakpan ni Arthur ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay at napaiyak. Tumingin siya kay Maya at yumuko ng malalim, walang sinasabi. Itinaas ni Maya ang radyo. Kalmado pa rin ang kanyang boses, ngunit mayroon itong sukdulang ginhawa. Sarah, napakagaling ng ginawa mo. Ngayon, kailangan nating patayin ng tuluyan ang makina. Hilahin mo ang throttle hanggang dulo, tapos patayin ang ignition switch. Pihitin mo lang ang susi pakaliwa. Sinunod ni Sarah ang mga tagubilin ni Maya habang humihikbi. Namatay ang makina, tumahimik ang eroplano. Mula sa labas, narinig ang mga sirena ng mga bumbero at ambulansya. Ibinigay ni Maya ang huling tagubilin. Ngayon, huwag munang tanggalin ang seatbelt. Hintayin ninyo ang rescue team. Sila ang magbubukas ng pinto. Ikaw, ang mga kasamahan mo, at ang kidney na yan. Ligtas na kayong lahat. Narinig ang nanginginig na boses ni Sarah mula sa kabilang linya. Ano? Ano pong pangalan ninyo? Ano po ang pangalan ninyo? Maya. Maya Reyes po, Miss Maya. Salamat po. Maraming salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, kami. At ang batang yon. Hindi na makapagsalita si Sarah. Muling napaiyak. Sa likod, narinig ang boses ng doktor. May kausap siya sa telepono. Hello, ospital ba to? Si Dr. Miller to. Ligtas ang organ. Kalalapag lang sa Blackbushe Airport. Aabot sa golden hour. Magpadala kayo ng medical helicopter para kunin agad. Ang batang yon, maliligtas na siya. Nanginginig at masaya ang boses ng doktor. Ibinaba ni Maya ang radyo. Sa sandaling iyon, lahat ng mata sa control tower ay nakatuon sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Arthur, luhaan ang mga mata. Huminto siya sa harap ni Maya at yumuko ng malalim. Iyon ang sandali na ang isang lalaking nabuhay bilang isang 25 taong air traffic controller ay yumuko sa isang bagong empleyado. Miss Reyes, patawarin mo ako. Taos puso akong humihingi ng tawad. Nanginginig ang boses ni Arthur. Hindi iyon isang formal na paghingi ng tawad. Iyon ay isang pagsisisi mula sa kaibuturan ng puso ng isang taong natanto ang kanyang kayabangan at prejudice. Hindi kita nakita ng tama. Hindi ko nakita ang iyong kakayahan, ang iyong dedikasyon, ang iyong halaga. Minamaliit ko ang iyong karanasan mula sa Pilipinas at tinrato kitang parang baguhan. Kung hindi dahil sa iyo, ang mga taong iyon, at ang batang iyon. Tunay akong nagsisisi. Tiningnan ni Maya si Arthur. Walang galit o pagyayabang sa kanyang mga mata, kundi isang tahimik na pag-unawa. Sir Arthur, itaas niyo po ang inyong ulo. Malumanay ang boses ni Maya. Nang dahan-dahang itaas ni Arthur ang kanyang ulo, inilahad ni Maya ang kanyang kamay. Nagawa po nating lahat ito ng sama-sama. Kung hindi po kayo nagtiwala sa akin, wala rin po akong magagawa. Gagawa po kayo ng tamang desisyon sa pinakakritikal na sandali. Sapat na po yon. Kinuha ni Arthur ang kamay ni Maya. Dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Lumapit din sina Jack at David. Ang kanilang mga mukha ay may halong hiya at pasasalamat. Unang nagsalita si Jack. Miss Reyes. Ako rin, humihingi ako ng tawad. Minamaliit kita. Hindi ko man lang binigkas ng maayos ang pangalan mo. Ikaw pala ang tunay na propesyonal.
Yumuko rin si David. Ako rin. Inutusan kitang gumawa ng mga maliliit na bagay, hindi kita tinuruan ng maayos. Hindi ko nakita ang iyong kakayahan. Tiningnan sila ni Maya. Sa loob ng 3 buwan, tiniis niya ang pagmamaliit at prejudice. Ngunit ngayon, pinili niya ang pagpapatawad, hindi paghihiganti. Itaas niyo po ang inyong mga ulo. Lahat po tayo ay nasa proseso ng pagkatuto. Natuto rin po ako ng sistema dito sa UK mula sa inyo. Hindi ko po ito magagawa ng mag-isa. Sa pagtingin sa labas ng bintana, sa runway ng Blackbushe Airport, pinalilibutan ng rescue team ang eroplano. Bumukas ang pinto, ligtas na bumaba si Sarah at ang medical team. Basang-basa si Sarah sa ulan. Niyakap ang isang rescuer at humagulgol. Maingat na iniaabot ng doktor ang kahon na naglalaman ng organ sa medical helicopter team. Isang buhay ang nailigtas. At sa isang ospital, isang 21 taong gulang na batang babae ang malapit ng makatanggap ng bagong pag-asa. Tiningnan ni Maya ang eksena at tahimik na ngumiti. Ang dahilan kung bakit siya naging air traffic controller, ang dahilan kung bakit tiniis niya ang lahat ng pagmamaliit at prejudice. Lahat ay para dito. Ang magligtas ng buhay, ito ang landas na pinili niya at ang halagang dapat niyang protektahan. 1 linggo ang lumipas, ang control tower ng Heathrow International Airport ay pareho pa rin, ngunit ang atmosfera ay lubos na nagbago. Nang pumasok si Maya para sa night shift, tumayo si Arthur para batiin siya. Ma'am Maya, aasa kami sa inyo ngayon. Hindi na miss. Tumango rin at ngumiti sina Jack at David. Ang kanilang mga mata ay puno ng tunay na paggalang. Umupo si Maya sa kanyang desk. Sa ibabaw nito, may isang maliit na card. Kinuha ni Maya ang card. Sa loob, mga sulat kamay ng isang bata. Para sa anghel sa kalangitan, maraming salamat po sa pagligtas sa buhay ko. Dahil po sa inyo, nakakatakbo na po ako ngayon. Emma, Dolsa taong gulang. Sa likod ng card, may nakadikit na larawan ng batang babae na nakangiti sa kama ng ospital. Naging matagumpay ang operasyon at nagpapagaling na si Emma. Namula ang mga mata ni Maya. Lumapit si Arthur at sinabi, tumawag si Sarah kahapon. Sabi niya, naging matagumpay ang operasyon ni Emma. Nagawa raw iyon dahil umabot sa golden hour. Pinapasabi rin ni Sarah na ikaw, Ma'am Maya, ang tagapagligtas ng kanyang buhay. Niyakap ni Maya ang card. Ligtas na po si Emma. Oo, dahil sayo. Dahil sayo, Ma'am Maya. Dala ni Jack ang 2 tasa ng kape. Iniabot ang isa kay Maya. Ma'am Maya, kape po. Mukhang mahaba na naman ang gabi. Tinanggap ni Maya ang kape at ngumiti. Dati, si Jack ang uutusan niyang magtimpla. Ngayon, siya na ang nagtitimpla para sa kanya. Nasa harap ng computer si David at nagsalita. Ma'am Maya, tumawag kahapon ang Civil Aviation Authority. Gusto kanilang italaga sa advisory board para sa emergency situation handling, lalo na sa larangan ng bad weather night landings. Idinagdag ni Arthur. At tumawag din ang London Flight Training School. Gusto nilang magbukas ng isang kurso sa emergency landing simulation. Gusto kanilang gawing head instructor. Siyempre, sabi nila, ia-adjust nila ang schedule para makapagtrabaho ka pa rin dito. Tiningnan sila ni Maya na may pagkagulat. Ako po? Tumango si Arthur na may seryosong mukha. Siyempre, sino pa ba ang mas nababagay kaysa sayo, Ma'am Maya? Maging kami, gusto naming matuto sayo. Sinabi ni Jack. Sa totoo lang, mula noong gabing iyon, binasa ko ulit ang night flying manual sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Nang makita ko ang notebook mo, nalaman kong marami pa pala akong kakulangan. Tumawa si David. Ako rin. Binabasa ko ngayon ang buong manual ng Cessna. Dati, akala ko alam ko na lahat dahil may karanasan ako. Ngayon, nahihiya ako. Tiningnan sila ni Maya at tahimik na ngumiti. Mga sir, lahat po tayo ay natututo. Hindi mahalaga kung gaano karami ang karanasan, ang mahalaga ay ang pagiging handang matuto. Natuto rin po ako mula sa inyo. Ang pagiging metikuloso ng sistema ng abyasyon ng UK, ang pagiging mahigpit sa kaligtasan,
Inilagay ni Arthur ang kanyang kamay sa balikat ni Maya. Ma'am Maya, pwede ba akong magtanong? Bakit mo itinago ang iyong karanasan sa loob ng 3 buwan? Kung sinabi mo lang sana agad, hindi ka namin sana tinrato ng ganoon. Nag-isip sandali si Maya, nakatingin sa malayo. Ayoko pong makilala dahil sa aking nakaraang karanasan. Napakahalaga po ng 10 taon ko sa Pilipinas. Pero iyon po ay doon. Dito sa UK, nagsisimula po ako. Gusto kong matuto ng maayos mula sa simula at makilala para sa sarili kong kakayahan dito. Narinig ni Arthur ang sinabi ni Maya at tumango ng malalim. Kami ang hindi nagbigay sa iyo ng pagkakataong iyon. Hinusgahan ka namin sa iyong panlabas na anyo. Tiningnan siya ni Maya at sinabi, pero sa huli, binigyan niyo po ako ng pagkakataon sa pinakakritikal na sandali. Sapat na po yon. Nang gabing iyon, pagkatapos ng trabaho, umuwi si Maya at nag-video call sa kanyang mga magulang. Lumitaw ang kanilang mga mukha sa screen. Anak, kumusta ka? Ikinuwento ni Maya ang nangyari noong nakaraang linggo, ang eroplano sa gitna ng bagyo, ang nurse na walang karanasan, ang buhay ng 20 taong gulang na bata, at ang milagrosong paglapag. Umiyak ang kanyang ina habang tumatango ang kanyang ama na may pagmamalaki. Napakagaling ng anak ko. Pero anak, nahirapan ka ba? 3 buwan kang minamaliit. Ngumiti si Maya. Mahirap po, pero kinaya ko. Dahil alam ko na isang araw, darating ang pagkakataon para maipakita ko ang aking kakayahan. Sinabi ng kanyang ama, Anak, lagi kong sinasabi sa'yo, di ba? Kahit saan ka magpunta, anuman ang gawin mo ang iyong pinakamahusay. Ang resulta ay susunod na lang. Opo, Tay. Hindi ko po kailanman nalimutan yon. Ginawa ko po ang aking pinakamahusay at dumating na ang resulta, nagtanong ang kanyang ina. So ngayon, kinikilala ka na nila? Tumango si Maya. Opo, Nay. Ngayon, Ma'am Maya na po ang tawag nila sa akin. Tinatrato na nila ako bilang isang kasamahan, pero ang mas mahalaga, napatunayan ko ang aking sarili hindi dahil sa karanasan ko sa Pilipinas, kundi dahil sa kakayahan ko dito. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Maya sa labas ng bintana. Kumikislap ang mga ilaw ng gabi sa London. Sa malayo, ang mga ilaw ng paliparan, alam ni Maya na bukas, sa susunod na araw, nandoon pa rin siya magbabantay sa kalangitan. Ngunit hindi na nag-iisa. Arthur, Jack, David. Ngayon, sila ay tunay na mga kasamahan. Ilang araw ang lumipas, may isang maliit na pagbabago sa control tower. Sa tabi ng desk ni Arthur, isang bagong bulletin board ang itinayo. Dito, nakapaskil ang mga emergency procedure para sa iba't ibang uri ng eroplano na binuo ni Maya sa ilalim ng pamagat na Emergency Situation Handbook. Sinabi ni Arthur kay Maya, Ma'am Maya, mula ngayon, lahat ng air traffic controller ay kailangang sauluhin ito. Ang iyong kaalaman, kailangan nating lahat na ibahagi para sa susunod na may emergency. Lahat tayo ay handang humarap. Ngumiti si Maya at tiningnan ang board. Opo, pero hindi po ako lang ang gagawa niyan. Kailangan po nating lahat na buuin ito. Kumuha ng panulat si Jack at sinabi, Kung ganoon, idadagdag ko ang unang item. Ang crosswind landing technique na itinuro ni Ma'am Maya. Tumawa si David, at ako naman. Idadagdag ko ang method for guiding an inexperienced person in a night instrument landing. Umalingaw-ngaw ang tawanan sa control tower. Ang malamig na atmosfera ay wala na. Ang lugar na iyon ay naging isang team na sama-samang natututo, nagkikilala, at lumalago. Isang gabi, nakatayo si Maya sa bintana ng control tower, nakatingin sa kalangitan. Ang mga ilaw ng mga eroplano ay kumikislap na parang mga bituin. Lumapit si Arthur. Ma'am Maya, anong iniisip mo? Tumingin si Maya sa kalangitan at sumagot. Sa kalangitang iyan, maraming buhay. Mga taong lumilipad patungo sa kani-kanilang destinasyon, may papunta sa pamilya, sa minamahal, may nagliligtas ng iba, tayo ang mga gabay nila para maging ligtas. Tumango si Arthur. Tama. Yan ang trabaho natin. At para magawa ng maayos ang trabahong yan, kailangan nating patuloy na matuto. Hindi mahalaga kung gaano karami ang karanasan
Ano ang nasyonalidad, ano ang kasarian. Ang mahalaga ay ang kakayahan at dedikasyon. Tiningnan ni Arthur si Maya at sinabi, Ma'am Maya, ang itinuro mo sa amin ay hindi lang tungkol sa mga teknik sa pagpapalipad. Itinuro mo sa amin kung ano ang isang tunay na profesional at kung ano ang tunay na teamwork. Ngumiti si Maya. Natutunan ko rin po na minsan, ang tiwala ay maaaring lumikha ng mga himala. Kung hindi po kayo nagtiwala sa akin, baka walang nangyari. Magkatabi silang nakatayo, nakatingin sa kalangitan ng gabi. Sa ilalim ng mga ilaw ng control tower, hindi na sila senior at junior. Sila ay magkasama, mga partner na magkasamang nagbabantay sa kalangitan. Ang kwento ni Maya ay hindi lang kwento ng tagumpay ng isang individual. Ito ay kwento ng katapangan na lampasan ang prejudice. Kwento ng paniniwala na ang katotohanan ay mananaig sa huli. At higit sa lahat, ito ay kwento kung paano ang dedikasyon ng isang tao ay maaaring magligtas ng 4 na buhay at magbago ng isang buong organisasyon. Ngayon, sa Air Traffic Control Tower ng Heathrow International Airport, patuloy na umaalingaw-ngaw ang boses ni Maya Reyes. Isang boses na kalmado, wasto, at mapagkakatiwalaan na gumagabay sa hindi mabilang na eroplano tungo sa kaligtasan. At lahat ng nakakarinig sa boses na iyon ay alam na sa kalangitan, may isang dalubhasang nagpoprotekta sa kanila. Ito ay isang kwento tungkol sa pananampalataya at sa walang hanggang potensyal ng tao.